So bakit nga ba tayo hindi nagpapakain pag nagpupurga mga primo? And after 1 hour, dyan ako magpapakain naman. Yung ginagamit ko naman mga primo, may mga iba't ibang brands naman dyan na talagang subok na and maganda namang gamitin. What's up mga primo? Ito na naman si Prime 1 and ang topic natin ngayon is ano nga ba talaga ang priming and paano ito ginagawa? And pangalawang video ko na pala to sa YouTube mga primo. Sana naman like, share, comment, and subscribe kayo mga primo. By the way, disclaimer lang, hindi po ako eksperto pero ito yung sa akin na ginagawa ko. Pwede nyo din gawin and pwede din namang hindi. So wala nang pasikot-sikot pa mga primo. Ano nga ba talaga ang priming? So para sa akin mga primo, very crucial to kasi ito yung paghahanda natin ng mga materialis natin bago tayo mag-breeding. Kung baga, preconditioning to and pre-breeding. So dito sinisigurado natin na healthy ang mga materialis natin, healthy yung magiging itlog nila, and syempre, healthy din yung sisiw. And dito din natin maximize ang fertility, mataas na hatching rate, and overall na health ng breeding materials natin. So, paano nga ba si Prime 1 mag-priming, mga Prime 1 priming? So, paano nga ba si Prime 1 mag-priming ng mga materialis niya, mga primo? So, sa akin, since na backyard lang din naman ako, yung ginagawa ko mga primo is 2 weeks lang na priming. Yung iba 3 weeks, yung iba 1 month. Ako, maximum ko mga primo is 1 month. Pero yung ginagawa ko, ngayong breeding na to na late born, yung gagawin ko 2 weeks lang. Yung nakaraan ko na breeding is 3 weeks ako nag-priming nun mga primo. Pero ngayon 2 weeks lang since na konti lang naman to, 2 pares lang mga primo. So eto na, yung ginagawa ko mga primo is purga, antibacterial, paligo, turok, and bigay sa kanila ng mga vitamins nila. And ganito ko yung gawin mga primo ng pasunod-sunod. Since na 2 weeks tong mga primo na priming, isisimula natin syempre ng day 1 and hanggang day 14. So yung day 1 ko mga primo, halimbawa Sunday. So yung gagawin ko sa day 1 mga primo is magpupurga ako. Pero wait lang, dahan-dahanin muna natin ng day 1. Umaga ng day 1 natin mga primo, magpapakain tayo. Yung natural na pagpapakain, pakain tapos painom ng tubig. Pag tanghali naman, pag umabot yung tanghali, papalitan ko yan ng tubig ng hanggang alas 3. Pag alas 3 naman, tatanggalin ko yan mga primo and hindi na ako magpapakain sa kanila. So bakit nga ba tayo hindi nagpapakain pag nagpupurga mga primo? Siyempre gustong-gusto ng mga dewormer natin na walang laman yung butsi nila bago tayo magbigay ng pampurga. Sa ganung paraan, mas mo-maximize ng mga dewormer yung trabaho nila para maalis natin yung mga bulate. Iba't ibang klase ng iba't ibang klase ng bulate sa tiyan ng ating mga sisiw, sa tiyan ng ating mga materyales. Okay? So hapon hindi na ako magpapakain and alas 9 ng gabi, diyan tayo magpupurga. Alas 9 hanggang alas 10 ako nagpupurga mga primo. So sa nakalipas na oras na yun mga primo, since na nagpakain tayo ng day 1 day 1 ng umaga tapos hapon hindi na tayo nagpakain. Baka tanungin nyo, Prime 1, hindi ka naman nagpakain ng ilang oras. Bakit hindi mo pa bigyan ng pamurga ng hapon? ganito kasi yan mga primo. Pag nasa cord yung mga mga materialis natin, parehas na ito nasa akin, nagtutuka-tuka pa yan. Since na hindi tayo nagpakain ng hapon, maugutom yan, magkakay ka yan, magtutuka-tuka yan. Iniisip ko kasi na baka may laman pa din yung butsi nila sa mga tinutuka-tuka nila, sa mga kinakain nila, mga buhangin, mga ganun, mga bato-bato. So yung para sa akin mga primo, mas maganda na palipasin pa natin ng ilang oras pa, ng 4 na oras hanggang 5 oras. Sa ganung paraan is masisigurado natin na wala na talagang laman yung tiyan nila. Okay? So magpupurga tayo ng alas 9 or alas 10 ng gabi. Magbibigay tayo ng pamurga. And tatanggalin na natin yan. Yung mga feeders nila, mga painuman nila, tatanggalin natin yan lahat. Para kinabukasan, wala silang makain and mainom. Okay, since natapos na tayo ng day 1 ng pagpurga, dito naman tayo sa day 2. Dito ng madaling araw, or mga sabihin natin mga 4 or 5 a.m. Yun na nga. Dapat abangan din natin yung mga droppings nila kasi baka may mga naka-out na yung mga bulate na droppings na nila, baka matemptate silang tukain, yun, balik na naman ulit yun sa kanila mga primo. So yun yung inaabangan ko, hindi sila makatuka ulit ng mga droppings nila. Baka kasi ma-curious sila, ano kaya to? So yun, tinatanggal ko yun mga primo, nagwawalis ako ng mga droppings nila. Okay? And after na yung mga primo, pagka alis na natin yung mga droppings nila, hindi pa ako magpapakain. Yung gagawin ko naman is cleansing. Magpapainom muna ako kanila ng tubig. Since na yung day 1 natin is alas 3 ng hapon natin inalis yung tubig nila, siguradong uhaw na din yan. Mga 6 a.m. mga primo, magbibigay ako niya ng tubig. And after 1 hour, dyan ako magpapakain naman. So wag kayong malilito mga primo sa day 2 natin, umaga pa lang 4 a.m. or 5 a.m. tanggalin na natin yung droppings nila. Number 2, cleansing. Bigyan natin sila ng malinis na tubig. And number 3 naman,
is pakain natin sa kanila. After ng pakain, palipasin muna natin mga primo ang mga siguro kung mga 1 to 2 hours saka tayo magpapaligo. So yun na, day 1 purga, day 2 magpapaligo tayo. Yung pagpapaligo naman natin mga primo is siguraduhin na nating mainit talaga and tirik na yung araw para hindi sila lamigin. Kasi na-experience ko na yan dati, after ko magpakain sa kanila, pinaliguan ko na kagad kahit hindi pa talaga tirik na tirik yung araw. So yung nangyari is nanginginig sila. So kawawa naman mga primo yung mga materialis natin, baka magkasipon pa. So siguraduhin natin mga 9 AM siguro or 10 AM saka tayo magpaligo. Okay, hanggang hapon yung mga primo kasi matagal yan eh. Patagal yan na pagpapatuyo sa kanila. Day 3 naman natin mga primo sa umaga is magbabacterial flushing tayo. Day 3, Day 4, and Day 5, bacterial flushing po yan mga primo. So paano naman tayo mag-bacterial flushing? Yung ginagamit ko naman mga primo, may mga iba't ibang brands naman dyan na talagang subok na and maganda namang gamitin. Pero yung ginagamit ko mga primo, pwede nyo itong gayahin, pwede din hindi mga primo ha. Yung ginagamit ko is yung Amtil ng Tatak Excellence. Yun yung pang bacterial flushing ko. Since na nagpapakain ako sa kanila ng 7 AM to 7:30, mas maganda mga primo kung ibigay natin yung Amtil sa kanila ng before sila kumain ng 2 to 3 hours. So kung nagpapakain ako kanilang 7 AM, balik tayo ng 2 to 3 hours, mga 5 AM or 4 AM, saka tayo magbibigay sa kanila ng Amtil 500. Kasi yun nga, mas maganda din na, mas gusto din ng Amtil na walang pagkain talaga sa butsi ng mga materialis natin. Okay? After nun, pwede na tayo magpakain and magbigay ng tubig sa kanila. So yun mga primo Day 3, Day 4, and Day 5, magbabacterial flushing po tayo sa kanila. Ulitin ko lang, Day 1 purga, Day 2 paligo, Day 3, Day 4, and Day 5 is magbabacterial flushing tayo sa kanila. So tapos na tayo mga primo sa Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, and Day 5. So sa Day 6 naman natin mga primo is magtuturok tayo ng B-complex. Bahala na kayo mga primo kung anong gagamitin nyo. Yung mga brands naman yan, mga magaganda naman. Madami dyan. May Excellence, kung ano-ano pa. Kayo na bahala kung anong gagamitin yung mga primo na B-complex. So yung Day 7 naman natin mga primo, yung binibigay ko naman sa mga sa mga materials ko is mga vitamins naman. Sa mga broodstock ko, yung binibigay ko kanila is Voltplex KQ ng Tatak Excellence. Yung sa mga naman natin, mga pulit naman natin or mga hen, yung binibigay ko naman dyan is Promotor. Okay, magkaiba po yung mga primo Sa broodstock natin, Voltplex KQ, and sa inahin naman natin is Promotor. So natapos na natin mga primo yung 1 week nila sa priming, and may 1 week pa tayo kasi 2 weeks nga yun mga primo. So ang ginagawa ko naman sa Day 8, Day 9, Day 10, and Day 11 nila, dyan ako kanila nagbibigay ng powder naman na vitamins. Yung ginagamit ko naman sa kanila is Progen Z ng Tatak Excellence din. And kasabay na din dyan mga primo yung pag-change feeding natin. Kasi diba, once na hindi pa natin ginagamit yung mga materialis natin, is iba yung pinapatukan natin sa kanila. Yung sa akin is pang maintenance lang. Since na magbe-breed na tayo mga primo is dinadahan-dahan ko na sila dyan mag-change feeding. Yung ginagamit ko mga primo sa pang-breeding ng mga patuka is Gallimax 21, yung breeder pellet nila. Pero hindi lang yan mga primong pinapatuka ko hinahaluan ko pa yan ng crack corn. So yung sa akin mga primo is 80% to 90% na breeding pellet ng Gallimax 21 and 10 to 20% ng crack corn. Kasi pangpainit pa yung mga primo ng katawan nila. Lalo na yung mga pulit or brood hen mga primo, mas gusto niya na mainit. Mas magandang fertility nila niyan, and mas maganda yung pangingitlog nila. Mas madami mga primo. Okay, repeat ko lang sa week 2 natin mga primo. Day 8, Day 9, Day 10, and Day 11. Nagbibigay ako kanila dyan ng vitamins na powder na hinahalo sa tubig. Yung gamit ko is Progen Z ng Tatak Excellence. And sinasabay ko na din yan ng pang-change feeding nila mga primo. Pati yung mga broodstock ko mga primo, pinapakain ko na dyan ng breeding pellet kasi pinagsasama-sama ko sila sa breeding pen Hindi ako naka-battery type. So sa kanila, binibigay ko din yun kasi yun nga, sama-sama sila kumain. So sa Day 12 naman mga primo is magtuturok ulit tayo ng B-complex. Yung pagturok mga primo is pwede tayo magturok sa gabi kahit yung week 1, nakalimutan ko lang. Pwede tayo magturok sa gabi para hindi sila sobrang stress mga primo. Sa gabi ako nagtuturok mga 8 PM or 7. Bahala kayo kung anong oras nyo gusto. Basta ako 7 to 8 PM ako nagtuturok sa kanila. And dito ako sa picture. Yung sa mga broodstock ko,
0.5 yan mga primo. And yung sa mga pullet ko naman or mga broodhen natin is 0.3. Day 30 naman natin mga primo is pahinga sila. So wala tayong ibibigay sa kanila ng kahit na ano. Simpleng patuka lang and simpleng painom ng malinis na tubig. Yun yung rest nila mga primo. Day 40 natin mga primo is magbibigay ulit tayo ng vitamins pero yung tablet na ulit. Kagaya nung week 1 na day 7. So parehas mga primo. Yung ginagamit ko is Voltflex KQ sa mga broodstag natin and promotor naman ng Tatak Excellence sa mga pullets natin or mga broodhens natin. So ganyan ako mga primo mag-priming ng ating mga materyales. So yun mga primo, sana may natutunan kayo ngayon. Kineshare ko lang dito mga primo na kung paano ako mag-priming ng mga materyales ko. Kung may mali kayong napansin sa mga sinabi ko, pwede i-comment nyo, wala akong problema dyan mga primo. So yun, maraming salamat. Karyo!